Hello, good morning. Um, Last Sunday na naman ng buwan. So, ito na naman si Pader. Ay, hindi pa. Pader, hindi Pader. Okay, Pader. Yan, nandiyan na naman sa Pader si Juan. Um, Revelation chapter 22 verse 6 to 11 tayo ngayong umaga. Patapos na ang ating study ng Book of Revelation. I was hoping if you remember sinimulan natin ito, I was hoping na hindi na natin matapos meaning ang ibig ko sabihin noon na kunin na tayo ng Panginoon bago matapos, pero ito, yeah, we're still waiting at ito second to the last study ng aklat ng pahayag. So it's been a few months now, no? So um let's pray. Okay, let's pray. Father God, we do thank you, Lord, for this morning. Here I am in the afternoon, Lord. But time is not ang panahon, Lord, ang oras ay walang um, kahulugan sa inyo, kundi dahil um, you're always there kahit saan kami, kahit anong oras pa man, nandun kayo, Panginoon. At kinakausap nyo kami, umaga sa Pilipinas, hapon dito, kinakausap nyo pa rin kami sa inyong salita, O Lord. So, salamat po inyong salita. Sa pag-aaral namin ngayong umaga ay marinig nga namin kayo sa gusto nyo iparating sa aming mga kaisipan, at lalong-lalo na sa aming mga puso. Lord, bigyan niyo kami ng lakas para matupad ang inyong mga utos sa amin, O Lord. So, salamat po, Panginoong Jesus. We love you and we praise you. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so, Pahayag, chapter 22, verse says 6 to 11. Ang title natin is, Believe It or Not. Believe it or not. Paniwalaan or hindi. So, kapag pelikula, kapag mayroon kang pinanonood na pelikula or magandang aklat, yung mga mahilig magbasa ng mga aklat diyan, libro. Nakakainis kapag pagkatapos nung movie o yun ngang aklat walang conclusion, walang parang katapusan ang kwento, kapag ang again yung pelikula na natapos na lang, the end na, hindi mo alam kung anong nangyari sa bida or sa kontra o yung mga main characters, it's nakakainis yun, 'di ba? Hindi mo tapos maghuhula ka na lang kung anong nangyari doon sa yun nga, sa mga characters ng pelikula or sa aklat man, dapat mayroong conclusion, that's the part yun ng yung bahagi ng kwento na parang it puts it all together, yun ang ending niya. Again, sana maganda yung ending, sabi nga sa yung mga Disney movie, and they lived happily ever after, yung maganda ang ending. Pero kapag walang ending, nakakainis, hindi mo alam kung anong isipin mo. So this morning, nandito na tayo sa conclusion ng aklat ng pahayag. Patapos na, again, like I said, second to the last one. Next study natin, last na. So, the past few months, itong pinag-aaralan natin, yung mga pangitain ay binigay sa Apostol Juan patungkol sa kalagayan ng kanyang iglesia ngayon at kalagayan ang mga mangyayari pa tungkol sa mga tao na nagtiwala sa kanya, kung ano ang kanilang future, kung anong hinaharap nila, ang mga ayaw manampalataya sa kanya, kung ano rin, at ang mundo, kung anong mangyayari sa mundong ito, future events, mangyayari pa, yung rapture ng iglesia, yung pagkuha ng Panginoon sa kanyang iglesia. Tapos, susunod yung 7 taon na panahon ng kapighatian na
kung saan ibubuhos ng ating Diyos ang kanyang matuwid na kahatulan sa mundong ito, sa mga tao, sa katauhan na ayaw manampalataya sa Kanya. Tapos ang pagbalik ng ating Panginoon, physical na bababa siya sa lupa at maghahari siya ng matuwid sa 1,000 taon kasama ang kanyang mga banal tayo. And then yung eternal, kawalang hanggang parusa sa Diablo, ang Antikristo, ang bulaang propeta at lahat ng ayaw manampalataya sa Kanya. Saan sila pupunta? Saan ang hatol? Lawa ng apoy. Again, forever na. Pangwalang hanggan yun. And then, para sa atin namang nananampalataya, yung pinakahihintay natin, the blessed hope, ang pag-asa ng lahat ng mga nananampalataya. Nakita natin ang bagong nilikha ng ating Diyos, ang bagong langit, bagong lupa, tapos yung bagong Jerusalem ng lungsod ng lahat ng mga nananampalataya, Hudyo man o Hentil man, doon tayo maninirahan. Yun ang pinangako ng ating Panginoon sa aklat ng Juan, na sabi niya, pinaghahanda niya tayo ng tahanan para mapaparoon tayo kung saan siya nandoon. Pangwalang hanggan din, eternity. And we saw, pinag-aralan natin kung gaano kaganda doon at sitwasyon. There's so much, kung pagkakaisip-isipin natin ng lahat, it's almost unbelievable, yung mga mangyayari, yung bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem, ang kagandahan, it's unbelievable kung minsan Pero, better believe it, dapat nating paniwalaan dahil salita ng Diyos. Sabi niya dito sa unang bahagi ng verse 6 ng chapter 22 nga. Sabi doon, sinabi ng anghel sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Okay? See, marami ang mga tao na sinusubukan nila ang Diyos. Hinahamon nila ang salita ng Diyos na hindi naman totoo yan. Yung mga tanong-tanong nilang walang kahulugan talaga, walang kahalagahan, na paano masisira ng Diyos ang mundong ito. Tapos langit, gagawa ng bago. It's yung mga tanong again, sinusubok ang salita ng ating Diyos. Paano siya makakalikha ng isang napakagandang lungsod na gawa sa ginto? Unbelievable, Isipin niyo yun kung gaano, right? Pinag-aralan natin yun. Kung gaano kalaki yung bagong Jerusalem. Tapos, ang mga kalansangan, ginto, mga pader, mga muog, diamante, at iba't ibang mga mamahaling bato. How? Tapos, yung mga tarangkahan, giant pearls. Paano? Hindi pwede yan. Paano ipapadala ng ating Diyos ang mga tao sa lawa ng apoy para magdusa walang hanggan? Mabuti ba ang ganong klaseng Diyos? Yung kanilang mga which is, kung isipin natin yung tanong na yun, it's wrong, mali yun, Ang ating Diyos, hindi niya ipinadadala ang tao sa lawa ng apoy. Sila mismo ang nagpapadala sa kanilang sarili sa lawa ng apoy dahil sa kanilang pagpiling ayaw manampalataya sa ating Diyos. It's a choice that they make. So sila hindi ang Diyos ang sila mismo, right? Katulad ng Diablo. That's his choice. Ang nakakalungkot dito is marami ring mga Kristiyano na gano'n ang ginagawa. Sinusubok, hinahamon ang salita ng Diyos na parang hindi totoo. Meron silang mababasa sa Bible or makakarinig sila ng isang message na ayaw nila. Yung hindi para sa akin yan. Right? Siguro para sa iba, pero hindi para sa akin.
Sa sitwasyon ko, hindi maaring sundin yan. Iba yung sa aking sitwasyon. Nag-iiba ba ang salita ng Diyos dahil sa sitwasyon natin? Hindi, ano. Pero merong mga Kristiyanong ganoon. No? Right? Ayaw kong yung parang namimili lamang. Namimili kung anong gustong paniwalain, kung anong gustong sundin sa salita ng Diyos. Wala tayong otoridad. Walang sino man sa ating otoridad na piliin lamang kung ano yung gusto nating paniwalaan. Hindi ganun. Ang salita ng Diyos, either dalawa lang. Dalawa lang talaga. Paniwalaan ng lahat or wag nang paniwalaan ng lahat. Either all or none. Right? Hindi tayo dapat namimili. Again, hindi tayo binibigyan ng choice ng ating Diyos. Lahat na kabuuan ng kanyang salita, it's always obedience, pagsunod sa kanyang mga utos. So, sabi niya dito, ang sulat dito, ang salita ditong aklat ay tapat at totoo. Right? God repeats this 4 times sa aklat ng pahayag. 4 na beses niya sinabi sa Revelation 21 verse 5. Ang Diyos mismo, ang Ama, Diyos Ama, sinabi niya, isulat mo ang mga salitang ito dahil ito ay totoo at tapat. In Revelation chapter 3 verse 14 and chapter 19 verse 11, si Jesus, he is called, ano ang isa sa mga kanyang pangapangalan? Ang tawag sa kanya? Ang tapat at totoong patunay. Right? Totoo at tapat na patunay ang ating Diyos. Ang kanyang salita, ang salita ng Diyos na tunay at tapat ay katulad ng ating Diyos na siya rin ang tunay na at tapat na patunay. And they are never to be challenged. Never. Kapag ang ating pinaniniwalaan, ang ating belief or ang ating feelings man, hindi sila nag-agree sa ating Panginoon at ang kanyang salita. Sino ang mali? Sinong mali? Hindi ang Diyos, hindi ang Panginoong Hesus, hindi ang kanyang salita. Tayo ang mali kapag hindi tayo nag-agree or yung mga emotions man natin. Right? Kung minsan yung emotions natin salungat sa salita ng Diyos. Kaya ayaw nating sundin. Hindi para sa akin yan. O yung nararamdaman natin o yung pinaniniwalaan na, hindi siguro, hindi magagawa ng Diyos yan. Kapag sinabi niya, totoo. Anong sabi ni Jesus mismo? Alam natin lahat ito, John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Siya ang katotohanan. Okay? So, salita niya, siya mismo, katotohanan. Hindi, kapag tayo salungat sa kanya, then tayo ang mali. Hindi siya. At yung tingnan nyo, yung ikalawang bahagi ng verse 6, ito, again, mga hindi nananampalataya, inaano din to, sinusubukan din itong salita. Sabi sa ikalawang bahagi ng chapter, verse 6, ang Panginoong Diyos ng mga propetang banal ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita ang mga bagay na dapat nang mangyari kaagad. Mangyari na kaagad yung mga pinakita kay Juan. Sabi, ano sinasabi ng mga hindi nananampalataya? Mahigit ng 2,000 taon nung isulat ni Juan ito. Buwat wala pang nangyayari. Ba't hindi pa dumating ang Panginoong hindi man tinatawag na Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo? Ba't hindi ba dumarating si Jesus? Parang panunuya, right? Mga hatol na sinasabi, wala naman, hindi naman mangyayari, unbelievable. Hindi mangyayari yan. Bakit hindi pa na-rapture ang church? Right? Di totoo yan. Let's turn sa aklat ni Pedro, yung ikalawang sulat ni Pedro, chapter 3 verses 8 to 9. Ito ang hindi nila nalalaman or ayaw nilang paniwalaan. Okay? 2 Peter chapter 3 verses 8 to 9, ano sinasabi? Ngunit mga minamahal, huwag ninyong kalimutan ito.
Sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. See? They don't read the whole Word of God, kaya hindi nila alam. O kaya, mabasa man nila, ayaw nilang paniwalaan. Sabi, ang Diyos, sabi ni Pedro dito, ang banal na Espiritu ang nagtulak kay Pedro na isulat ito. Again, ang lahat ng aklat, ng lahat ng Biblia ay ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng salita sa mga nagsulat. Right? Okay. So, ano ang panahon sa ating Panginoon, sa ating Diyos? Hindi siya katulad natin na we're bound by time, na may oras tayo, may minuto, may araw, may linggo. Ang ating Diyos, hindi siya, He's outside of time. Okay? Labas siya ang naglikha sa oras eh. So He's outside of time. Kaya sinasabi dito sa ating Diyos, ang 2,000 taon ay parang 2 araw lamang sa Kanya. Oh. Tapos sasabi, 2,000 taon na wala pang nangyayari. Why? Dahil, tingnan yung verse 9 nun, ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. That's why, kaya hindi pa dumarating. Dahil matiis, mapasensya ang ating Panginoon. Binibigyan pa ng pagkakataon ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ninyo, kung ito nangyari na, kung let's say ang rapture nangyari na 10 years ago, paano yung mga hindi nanampalataya, yung bagong mananampalataya pa lamang dyan? Paano kayo? Hindi na kayo maliligtas. Right? Kung nangyari ito 20 years ago, sino ang naligtas diyan within the 20 years? Kung nangyari 20 years ago, hindi na kayo ligtas. 30 years, I've been a Christian for more than 30 years. Nananampala. Kung bumalik siya noon, paano ko? Wala rin. Nga. O ano yung sabi sa atin? Nga. Ano? Nga tayo lahat. Mapasensya, matiis, mapagtiis ang ating Panginoon. Kung hindi sa kanyang pagtitiis sa atin, ang pasensya niya sa atin, wala tayo. Wala tayong kaligtasan. Pasalamat tayo na hindi siya dumating noon. Pero ngayon, gusto natin dumating na siya, dahil ligtas na tayo. Dahil nananampalataya na tayo. Marami pa ang dapat maligtas. Kaya ayaw ng ating Panginoon na sino man ay mapahamak. Matiisin ng ating Diyos, ang mensahe dito is that we should be ready. Kasi hindi natin alam kung kailan talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang mensahe dito sa buong message na ito is to be ready. Okay? Dapat laging handa. So, ang ating Diyos hindi niya makakalimutan kung ano ang sinulat ni Juan. Kung ano ang sinabi niyang isulat ni Juan. Okay? Mangyayari ito. Believe it or not. Okay? Salita ng Diyos. So, yung verse 7, dito mismo ang salita ng Panginoong Jesus. Kung ang Bible nyo is red letter edition, yung mga salita ng Diyos, they are red letters ang pagkasulat sa Bible. This means always, kapag red letter yan, salita ng Diyos mula sa kanyang bibig. Ang ating Panginoon pala. So, sa verse 7, sabi niya, narito malapit na akong dumating. This is Jesus saying that. Malapit na akong dumating.
pinagpala ang tumutupad sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. So, sabi ng ating Panginoon, malapit na akong dumating. Sa English, quickly. I am coming quickly, sabi. Yung word na yun, quickly, or sabi, sa Tagalog, napakarami, malapit na akong dumating. So, pero sa Greek word, yung quickly, it means shortly, again, malapit na akong dumating. Or it could also mean biglaan. Okay? Suddenly. Hindi pwede yung malapit na, like sinasabi dito, or kaya biglaan. It is from the same root, yung word na malapit na sa verse 6 na mangyayari na kaagad. Yung mga napag-aralan nga natin, yung mga mangyayari sa mundong ito sa panahon ng kapighatian, lahat-lahat na. It's the same root word. Either shortly, malapit na, or suddenly, biglaan. Okay? So, kung biglaan ang kanyang, again, it could happen anytime. Maaaring mangyari ito anytime na. Kasi wala nang ibang propesiyang dapat pang maganap, kundi ang next, okay? Ang next event, ang susunod na mangyayari sa timeline, sa propesiya ng aklat ng Biblia, ay ang rapture na. Wala nang iba pa. Okay? So, it could happen anytime. So, anong gagawin natin sa statement na ito? Malapit na akong dumating, sabi ng Panginoon, pinagpala ang tumutupad sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ano dapat natin gawin? Ano sinasabi ng ating Panginoon sa atin, sa kanyang iglesia? That He could come anytime. No. Dapat tayo ay namumuhay ng matuwid at nakakapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Yun dapat ang buhay natin. Makadiyos, banal, right? Dapat handa tayo. Yung mga nag-aaral pa dyan, mga estudyante pa dyan, o alam din natin, tayong mga nag-aaral na noon, right? Kapag dumarating na ang ating guro, kapag oras na, alam nating darating ang ating guro, anong ginagawa natin? Nagre-ready na tayo, right? Dapat nakaupo na tayo. Especially sa panahon natin, right? Yung mga medyo meron ng edad dyan. Yung iba dyan, hindi ako. So, di ba noon, well, ewan ko ngayon, ano yung, pero dapat kapag alam natin darating na ang guro, ang teacher, dapat naka-ready na tayo, nasa upuan na, yung mga aklat natin, notebook natin, kung anong kailangan nandoon na, right? May nangyari sa akin noon, nung high school. Nung high school ako, ito, hindi ko makakalimutan. High school ako, fourth year na. Was it fourth year? Yes, fourth year na. Si Miss Aranda. Actually, mayroon silang kanto doon sa Holy Angel Village, yung mga original na teacher sa Holy Angel. So Miss Aranda ang aming advisor. Medyo mataray si Miss Aranda, pero magaling na teacher. Well, anyways, yung high school nga noon, fourth year high school kami, barkada ko. That's about 1936 na yon. So, medyo yung kwento, 1936 high school ako. So, parating na yung oras para kami nandoon na sa aming classroom. Alam niyo kung anong ginagawa namin ng aming mga barkada. Nandun kami sa hagdanan, nagigitara. Doon ako natutong maggitara. So, yun, nagigitara kami. Iilan kami doon. Ginawa niya, gumulong siya sa likuran namin. At pinagpipingot kami. Iilan kami, nakapingot kaming ganyan. Din kinaladkad kami sa classroom. Dahil hindi kami handa. Kapag hindi tayo handa, pagdating ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang pingot ang ating mararanasan. Lawa ng apoy. So, dapat
maging handa tayo. Dahil ang kanyang pagbalik ay biglaan at malapit na. So, ang aking paniniwala is that marami ang maiiwan dahil hindi sila prepared sa pagtawag ng ating Panginoong Hesus. Kung tunay nga tayong nananampalataya sa Panginoong Hesus at kanyang salita na sinasabi niya, malapit na siyang dumating or biglaan siyang darating, then ang buhay natin dapat nakaakma doon sa ating pinaniniwalaan. Right? Dapat lagi tayong handa kapag siya ay tumawag. And Jesus also says, pinagpala ang tumutupad sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Sino? Sino ang pinagpapala? Ang mga tumutupad. Hindi yung mga nagdududa. Hindi yung mga sinusubukan nila kung totoo nga. Hindi yung sinasabing ayaw nilang manampalataya, ayaw nilang maniwala sa mga salitang ito. Hindi sila ipinagpala ang tumutupad sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Yung tumutupad, keep, that's in the sa English translation, it keeps. Blessed is the one who keeps the prophecies of this book. Keep means to guard. Yun ang meaning niya. Parang gwardyahin nating maigi na walang makatakas. Yun ang kanyang parang yung meaning niya na mahigpit ang hawak mo doon, kung anong bagay no yon o tao man na hindi makakatakas sa iyo. Talagang mahigpit ang hawak mo. O yung tingin mo, madiin ba yung tingin? To watch over, na masinsi, you see what I'm saying? Na dapat itong salita ng Diyos, itong propesya sa aklat na ito ng pahayag, dapat pinanghahawakan nating mahigpit yan. Na darating nga ang Panginoon, dapat namumuhay ako ng matuwid. Dapat namumuhay ako ng banal. Na hindi yung bang patyaman-tyaman lang sa pananampalataya. Na baka mawala yung pananampalataya. No, hindi. Hindi ganoon. Dapat mahigpit ang hawak. Sabi nga, ginugwardyahan ang mga salitang ito na hindi mawala sa ating puso, sa ating kaisipan. Para masundan natin, para matupad natin. Right? Si David Gusick, sabi niya, itong pagpapalang ito, sabi, pinagpala ang tumutupad, right? Ang pagpapalang ito, sabi, pinapaalala sa atin na ang propesya dito ay nagbibigay sa atin ng salita na para panghawakan nga. Hindi lamang material na pinagdidiskusyonan lamang or pinagdidibatihan lamang. No, dapat pinanghahawakan. Ang pinaka-intent, ano yung intent? Main intent, yung ano yun, Lisel? Main intent. Ikaw na magpalabanag sa kanila, main intent, nakalimutan. Yung main intent ng propesiyang ito, sabi, ay nagtutulak sa atin, gumagabay sa atin na magtiwala sa Diyos, sa kanyang salita, at tuparin ang salita ng Diyos. At ipamuhay natin, isapamuhay natin ang mga salita ng Diyos dahil sa propesiyang ito na babalik siya. Again, kung alam nating babalik siya, let's just say bukas, o kaya mamayang hapon, umaga dyan, mamayang hapon, babalik ng Panginoon, mamayang gabi, o kaya pagkatapos ng service, kung alam niyong darating ang Panginoong Hesus, anong dapat ginagawa natin? Magiinuman ba tayo pagkatapos ng service? O kung ano-ano man yung ginagawa natin na hindi ayon sa salita ng Diyos o hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Hindi That's how we should live all the time. Yung ini-expect natin na ang ating Panginoong Hesus ay babalik. Kaya dapat yung buhay nakahanda para sa kanyang pagbabalik, or at least yung kanyang pagtawag pala sa langit sa atin. So,
this prophecy, hindi lamang again pinag-uusapan, pinagdidiskusyonan or pinagdidebatihan man. Mangyayari ba ito? Mangyayari ba 'yan? Kailan No, it points us, right? Dapat ito tinuturo sa atin. Dapat magawa natin yung pamumuhay na ayon sa ating karapat dapat lamang para sa ating Panginoon. Pamumuhay na matuwid, pamumuhay na banal. Okay? So, then in verse 8, sabi, John, just like me, or tayong medyo, again, may edad na. Mayroon na namang ginawa si Juan na pinagsabihan na siya, una pa. At akong si Juan, sabi sa verse 8, at akong si Juan na nakakita at nakarinig ng mga bagay na ito ay nagpatira pa sa paanan ng anghel na siyang nagpakita sa akin ng mga bagay na ito upang sambahin siya. Sinasamba niya yung anghel. So, sinabi ng anghel sa kanya, sinabi niya sa akin, huwag mong gawin ito sapagkat ako ay iyong kapwa alipin. At gayon din ang iyong mga kapatid na lalaki ng mga propeta at sa mga tumutupad ng mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. There's the command. So, if you look back sa chapter 19 verse 10, ginawa na ni Juan ito. Nagpatira pa siya sa harapan ng anghel. At sinabi din ng anghel na yun, huwag mong gawin yan. 3 chapters pa lamang, ito, ginagawa na naman niya. Nakalimutan niya. See, sabi ko kanina, katulad natin, makakalimutan or makakalimutin. Right? So, ano sabi ng anghel? Nung nagpatira pa si Juan sa kanyang mga kapaanan, sabi ng anghel, ay si Juan naman, ba't mo nakalimutan? Di pa sinabi ko huwag mong gawin yan? Matigas ang ulo mo, makakalimutin ka o ano pa man. Sabi ng anghel, ay, disqualified ka na. Hahanap na lang kami ng iba para tapusin itong aklat ng pahayag. Matigas ang ulo mo o makakalimutin ka o ano pa man. Yun ba sinabi ng anghel? Hindi, ano? Sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Tayo ka. Sambahin ng Diyos. Yun lang. At nagpatuloy ang salita, sabi ng anghel, katulad lang tayo. Did you believe that? Kapwa lang ang anghel na ito. Sabi na napaka-powerful, di ba? Makapangyarihan kung anong yun. Pero sabi niya, huwag mong gawin ito sapagkat ako ay iyong kapwa alipin. We're just the same as angels, being as servants. Tagapaglingkod, sabi man niya, alipin ng Diyos, Kung pareho lang tayong alipin ng Diyos, then we should do the same thing na ginagawa ng anghel dito. Sabihin natin sa mga tao na gumagawa ng kamalian, like this, sinasamba ni Juan ang anghel, mali yun, sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Kung katulad lang natin sila, dapat ganun din ang sinagawa natin sa mga alam nating gumagawa ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Sabihin natin sa kanila. And then, gaya ng anghel, sambahin ng Diyos. Diyos ang sambahin. Right? So, the angel, pinakita sa kanya ang kamalian, tapos sinabi din niya na kung ano ang dapat gawin. What an encouragement, Napakagandang encouragement ito, lalo sa akin, Kapag tayo nakakagawa ng mga kamalian, or dahil nakakalimutan man natin, ay mali pala yun. Sabi ng Diyos, ganito dapat gawin. Again, and again, and again. Hindi tayo nadidisqualify. Binibigyan pa rin tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ng pagkakataon, tayo ka at sambahin ang Diyos. Paglingkuran ang Diyos. Right? Napakabuti ng ating Panginoon. Na kapag mapagtiis, mapagpasensya ang ating Panginoon sa atin. Isipin nyo ba, do you think na magpapatuloy yung anghel na kausapin si John kung hindi sinunod ni Juan ang utos ng anghel?
na tumayo, wag siyang sambahin kundi ang Diyos lamang. Kung nanatili siyang nakapatira pa sa paanan ng anghel, ayaw ko, gusto ko kitang sambahin. You think ipagpapatuloy pa rin ng anghel ang mga salitang ibinigay ng Diyos sa kanya para ipahayag kay Juan? Hindi na I don't think so. He has to worship God. Ang Diyos lamang, sabi ng anghel, sambahin lang ang Diyos. Dapat kang tumayo. That's why ang anghel, nagpatuloy siya na ibigay pa ang mga utos kay Juan, ang salita pa kay Juan. Sabi niya sa verse 10, at sinabi niya sa akin, ang anghel, huwag mong selyuhan ang mga pahayag sa aklat na ito sapagkat nalalapit na ang panahon. Again, nalalapit na ang panahon. See? Kaya pinagpatuloy dahil si Juan tumayo, narinig niya, sambahin ng Diyos. And that's what he did. Dapat yun dapat natin gawin. So, huwag mo selyuhan ang mga pahayag sa aklat na ito. Alam nyo, mayroong mga iglesia na hindi kailanman itinuturo o binabasa man ang aklat ng pahayag. Dahil sinasabi nila, mahirap unawain, mahirap intindihin, mahirap interpret, mahirap i-explain. Kaya hindi nila tinuturo sa kanilang mga iglesia. Mahirap daw. Nakakalungkot yun dahil they're missing out, yung blessing ng pagbabasa ng aklat na ito. And I hope you've been blessed sa ating pag-aaral ng aklat na pahayag. I hope, I pray na na-bless kayo. That's what it should be. Napakagandang blessing ang malalaman natin kung ano ang hinihahandaan ng ating Panginoon para sa atin. How can that not be a blessing, Sabi ng anghel, huwag mong selyuhan. So yung mga ibang churches na ayaw, they're in disobedience sa salita ng Diyos. Sa propesya ng aklat na ito. Just read it. Well, actually, sa simula man ng aklat na ito, sinasabi na yun. Chapter 1, verse 3. Sabi, pinagpala siya na bumabasa at sila na nakikinig sa mga salita ng pahayag at tumutupad sa mga bagay na nasusulat dito. Sa simula pa lamang ito, sinasabi na. Pinagpala siya na bumabasa at sila na nakikinig. See, yung mga ibang tagapagturo na ayaw hinihinto nila, is that the right term? Yung pagpapala na dapat sa kanilang mga sa kanilang yung mga nag-a-attend ng kanilang church, if they're even churches, sa pagpupulong nila. Kung hindi binabasa ito, inaalis yung blessing para sa mga tao, para sa kanila. Pinagpala siya na bumabasa at sila na nakikinig sa mga salita ng pahayag at tumutupad sa mga bagay na nasusulat dito. It's sad, na ayaw nilang bigyang blessing yung mga tao dahil ayaw nilang pag-aralan or ituro ang aklat ng pahayag. There's blessing. There's more blessings, if we keep the words kung tinutupad ang mga salita ng aklat na ito. Kung ako lamang ang tatanungin, kapag sinasabi na ng salita na pagpapalain kayo kung gagawin niyo ito, sasabihin ko ba? No, hindi. Sa akin lang, I will take all the blessings. Kapag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita kapag ginawa mo ito, yes, Lord. Yes, Lord. I want your blessings. Let me read. Kaya pinag-aralan natin. Kaya binasa natin. So, blessing. And I hope, again, you were blessed. Last two studies. And finally, in verse 11, pinakikita kung ano ang tugon ng mga tao na nakakarinig sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Verse 11, ang hindi matuwid ay magpapatuloy sa pagiging hindi matuwid. Ang masama ay magpapatuloy sa pagiging masama. Ang matuwid ay magpapatuloy sa pagiging matuwid.
ang banal ay magpapatuloy sa pagpapakabanal. Always, always, dalawa lang ang response or tugon or answer sa katotohanan ng Diyos. Sasabihin ng iba, di tunay yan, hindi totoo. It will never happen. Nagpapatuloy sa kanilang buhay na masama. And then yung second group na tayo nandoon na naniniwala, nananampalataya sa salita ng Diyos at tinutupad at ginagawang banal at matuwid ang mga taong yun. Okay? So, always two responses. Even noong buhay pa ng ating Panginoon, nagtuturot, pareho pa, always two responses. Either they don't believe it or they do. Right? Yung mga Pariseo, gusto pa siyang patayin while sila rin ang pumatay. Anyways, that's another study. So, ang tugon natin, ang answer natin as a person sa salita ng ating Diyos or sa katotohanan ng salita ng Diyos, yun ang mag-determine sa ating eternal destiny, ang buhay na walang hanggan. It depends on how we respond to God's truth. Sabi ni Walford, kung ang mga babala ng aklat na ito ay hindi pa sapat, then sabi niya, wala nang dapat pang sabihin ng Diyos. Kung hindi pa sapat ang mga babala dito, ang pinakita kung anong mangyayari sa kamunduhan, sa sangkatauhan, kapag pilit ka pa ring nagre-rebelde, ayaw manampalataya sa Panginoong Jesus, wala nang masasabi pa ang Diyos. Wala nang masasabi pa ang Diyos. No? Sapat na ang mga babala dito para manampalataya sa Panginoong Jesus. So, mag-decide tayo sa ating mga puso. Ang propesiya ba sa aklat na ito tunay o hindi? Totoo o hindi? Ang rapture ba? Ang pagkuha sa atin ng ating Panginoon? Ang pagtawag sa atin ng ating Panginoon? Ng kanyang tunay na iglesia? Totoo ba o hindi? Ang Diyos ba tunay bang hahatulan ang mundong ito, ang sangkatauhan na ayaw manampalataya sa kanya sa panahon ng kapighatan? Totoo ba 'yon? Magkakaroon ba ng 1,000 taon na maghahari ang Panginoon sa pamamagitan ng matuwid, katuwiran? Totoo ba 'yan o hindi? Is it really true? Tunay ba na lahat ng ayaw manampalataya sa Panginoong Hesus ay itatapon sa lawa ng apoy? At yung mga nananampalataya naman, mananahan sa bagong Jerusalem na hinanda ng Panginoong Hesus sa kanila. Totoo ba yon o hindi? Kung tunay nga, kung pinaniniwalaan natin ito sa ating mga puso, kung sumasampalataya tayo sa salita ng Diyos sa ating Panginoong mismo, dapat lumalabas sa buhay natin. Dapat ang ating buhay matuwid, banal. Be holy as your Father in heaven is holy. Utos. If we don't, patuloy sa pagkakasala. You know? If we really believe, kung tunay nga ang sinasabi nating nananampalataya tayo, yes, pinaniwalaan ko lahat ng salita ng Diyos, ng mga pahayag o mga propesya sa aklat na ito, you know what? Do like what the angel did. Or, yung sinabi ng anghel kay Juan, na tinupad ni Juan. Anong sabi niya? Tumayo ka at sambahin ang Diyos. Tumayo ka. Huwag mo ko sambahin ang Diyos. Yun ang dapat nating ginagawa. Sambahin ang Diyos. Hindi lamang sa church, hindi lamang sa Calvary Frontier, kundi sa tahanan natin, sa trabaho natin, sa eskwela, kung saan man tayo, idala ng ating Panginoong Jesus. Kahit saan man, dapat sinasamba ang ating Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Handa. Maghanda tayo.
Again, next month, last study. Love you guys. Father, thank you so much again for your word. It is such a blessing, O Lord, to read it, to know what you have planned for us. Good things, O Lord, very good things. Napakaganda ang aming future na kasama namin kayo. At ipinakita nyo sa amin sa inyong salita. Salamat po, Lord, sa pagpapala. Dahil binasa namin, pinag-aralan namin, pinakinggan namin. So now, O Lord, tulungan nyo kaming tuparin. Thank you, Lord. We love you. We praise you. And we hope to see you soon. Amen. Ano ba? Love you. Bye. See you next time.